Hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang titera ng bayan. Hello mga kasari! Ayan, tanghaling tapat po, mainit. Ayaw magsilabasan ng mga tao. Walang masyadong bumibili. Kaya magko-close po muna ako sandali. Okay? Ayan, pagkatanghaling tapat po, sinasarado ko lang po itong gate dito sa harap ng aking tindahan. Ayan, tinatali ko lang po ito at wala naman na pong papasok. Meron man kakatok pero dahil walang sasagot kasi nasa likod ako ng bahay namin, kaya maalis na lang sila. Pero okay lang po yun dahil babalik sila after kung maligo, 'di ba? Yan, after kung mag-break time. At meron pa po akong isang ginagawa, hindi lang po puro break time ang ginagawa ko kapag walang tao. Ayan. Alam niyo mga kasari, kasi ako po yung klaseng tao na ayoko yung yung walang ginagawa. As in, bawat minuto, bawat oras, gusto ko lagi ako may ginagawa, lagi akong busy, lagi ako may pinagkakaabalahan. Kaya naman, ganito pagka wala pa pong customer ng tanghali, pumupunta po ako dito sa likod para magpakain ng baboy. Ayan, ito po yung pagkain ng aming baboy, pig rolak, no? Malapit na po maubos ang isang sako. Sa isang buwan po nakakadalawang sako na kami ng pig rolak. Ayan, at ito naman pong isa is para sa manok. Ito po yung para sa baboy, yung isang sako is para sa manok. Ayan, magpapakain po muna ako ng baboy. Ayan, no? Alam niyo po ba, mga kasari, dito sa probinsya, talagang uso ang pag-aalaga ng mga hayop, no? Baboy, manok. Talagang, uso po talaga kasi dito po sa probinsya, medyo malawak yung bakuran, kaya pwede po tayo makapag-alaga ng baboy at manok, no? At kahit ano pa na klaseng hayop na pwede nating alagaan at pagkakitaan. Pwede po yan dito sa probinsya. Yan yung aming kubo na ginawa ng aking papa. At ito naman po yung aming baboy. Ayan, no? Medyo madudungis kasi hindi pa po sila naliligo. Paliliguan ko rin po sila maya-maya lang, no? At yung iba pa pong baboy ando dun sa loob. Ito rin po ang kinaganda kapag tayo po yung nasa probinsya. Pwede po tayo makapag-alaga ng baboy kapag malawak po ang ating bakuran. Ayan, natutulog po ang aming baboy. 6 po ito mga kasari, yung iba nandito sa loob. Ayan, bago po pala tayo mag-alaga ng baboy is humingi po muna tayo ng permiso sa ating mga kalapit na kapitbahay, no? Para hindi nila tayo basta-basta na lang pagbabawalan, di ba? At least, ipapaalam natin sa kanila para alam din nila na mag-aalaga tayo ng baboy, no? Kasi dito po sa area namin medyo may mga kapitbahay po kami dito. May mga kalapit talaga na kapitbahay. Kaya, ayun, bago kami naglagay ng baboy dito, humingi po muna kami ng permiso sa kanila na kung pwede makapag-alaga kami ng baboy para meron pong dagdag income. Ayan. Okay naman po sa kanila. Sumang-ayon naman po sila. Kaya, basta lang daw po, walang amoy, no? Kailangan araw-araw nililinisan. Kailangan malinis, no? At ito naman po yung mga alaga naming manok. Ayan, 45 days po ito mga kaibigan. At ngayon po, pang 28 days na po nila. Ayan, pwede po natin ito ibenta ng buhay. At pwede rin po natin ito ibenta ng yung katay na. Yan, yung per kilo na. Yung katulad po sa palengke na per kilo. Ayan, pwede po. At pwede rin po ito ibenta ng buhay pa. Yan, yung ganito po, yung ilalagay na lang po natin sa kulungan at i-display sa harap po ng ating sari-sari store. Yan, pwede po. Nasa sa atin na po kung paano po natin to ibibenta. Okay? Pero yun sa akin, pwede po ito katay kasi nagtitinda po talaga ako ng tigha half kilo na manok. So yung mga kasari, kailangan lang po talaga natin ng sipag at tiyaga para maragdagan po ang ating pagkakakita, ang ating income. Ayan, sipag-sipagan po natin kapag may tiyaga. Ayan, may nilagang baboy at may tinolang manok. Ayan, kumpleto na sa ulam.